And now for the latest on the weather, some areas may experience rains over the weekend. Let's get more details on this from Pag-asa weather forecaster Dan Villamil. Good morning, Dan. Ano-ano ba itong mga pag-ulan na nararanasan natin at ano-anong mga lugar ang maapektuhan nito? Good morning, Miss Lynn, at sa ating mga takasubaybay. Ngayong araw nga, malaking bahagi nating bansa makakaranas ng mga pag-ulan. Una, dahil sa shoreline, asahan natin itong mga pag-ulan sa Visayas, malaking bahagi ng Bicol Region, at sa Dinagat Islands. Dahil naman sa easterly, so yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan sa ilang areas ng Mindanao, sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at sa Palawan. Itong northeast monsoon o malamig na hanging amihan magdadala ng mga kaulapan at pag-ambon dito sa areas ng Cagayan Valley, Apayao, Aurora at sa lalawigan ng Quezon. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong maaliwala sa panahon. May tsansa pa rin tayo ng mga light rains o pag-ambon sa Metro Manila and the rest of Luzon at tsansa naman ng thunderstorms mararanasan dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Sa kalagayan ng ating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas dito sa eastern seaboards ng Southern Luzon at Visayas. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa area na ito, huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. Yes po. Oo, Dan, sabi kasi din nila, no, magtatapos na daw ang amihan ngayong weekend. Tama ba yun? At ito na rin ba ang simula ng dry season o tag-init dito sa bansa? Well, after ditong episode ng ating amihan, may nakikitaan pa tayong possible surge towards the end of the month. So, pero inasa natin itong area na lamang ng Northern Luzon yung maapektuhan. So, starting over the weekend, inasa natin yung continuous sa paghina ng amihan for Metro Manila and most of Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Magpapatuloy na itong mainit at panahon. Pero itong area nga ng Northern Luzon, possible in the coming weeks, makakaranas pa rin ng malamig na panahon. So, kailan inaasahan ng Pag-asa ang simula ng tag-init? Nasan po natin bago matapos itong buwan ng Marso. Sa Abril pa. Yes po, bago matapos, more or less, inasa na natin yung official onset ng ating dry season. At Dan, ano ba yung mga lugar na posibleng makaranas pa rin ng danger level heat index? Well, yung forecast heat index po natin for today, nasa natin itong danger levels ng heat index. As of now, wala tayong nakikita ang mga lugar na makakaranas din ng danger levels. No? Kasi sa ngayon, may current ongoing tayong bugso ng northeast. At inasan pa rin natin ng ganito yung forecast natin sa mga sunod na araw. Pero ngayong summer ba, Dan, inaasahang mas magiging mainit ang dry season kumpara sa mga nakaraang taon? Within normal thresholds pa naman po yung nakikita natin. No? So more or less, yung average temperatures natin mataas naman po talaga kasi yung temperature natin during the dry season. So more or less, ganun pa rin nakikita natin scenario as of now. At tanongin lang din namin, Dan, kasi may matinding pagbaha nga sa Visayas region. Sapat ba yung advisory na nabibigay doon? Yes po, so tuloy-tuloy naman po yung heavy rainfall warnings and weather advisories na inisyo kahapon. So lahat po ng mga advisories na ito ay na-disseminate at na-post sa ating website at social media accounts. Alright, maraming salamat para sa update na yan. That was Pag-asa weather forecaster Dan Villamil.